Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gaminigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong nangyaring lindol kaninang araw or umaga, October 10, 2025. Yan guys, nangyari ito sa Mindanao or sa Davao Region. At ang lakas nito guys, 7.5, 7.6 or 7.4, depende sa lugar ng Davao Region or Mindanao guys. Umabot pa ito ng Leyte guys, itong lindol na to na napakalakas. Ang luwag ng kanyang sinakop ng lindol na to. Guys, makikita natin sa mga video ang iba't ibang klaseng mga video ng ating mga kapatid dyan sa Mindanao or sa Davao Region na talagang napakalakas. Makikita naman natin sa video guys na napakalakas ang lindol na to. Guys, pag andyan na talaga tayo sa mga ganyang pangyayari tulad ng lindol, bagyo, anumang mga kalamidad na naranasan ng tao or natin, wala talaga tayo ibang tinatawag ng na mailigtas tayo kundi ang Panginoon. Guys, dito makikita natin sa mga video, talagang isa lang ang tinatawag ng mga kapatid natin na nakakaranas or nandun mismo sa pangyayari ng lindol, kundi ang ating Panginoon. O yan lang, talagang tinatawag nila ang ating Panginoong Lord na ihinto ang lindol or maligtas sila. Kaya guys, ito panoorin natin ang mga video na to na dinaranas ng ating mga kapatid dyan sa Mindanao or sa Davao Region. Ito guys, panoorin natin ang iba't ibang klaseng mga video ng ating mga kapatid na nararanasan nila or andun sila mismo sa pangyayaring yun. Ito guys, panoorin natin ang mga video. Tago! Tago! Jesus Lord. Grabe kusuga! Hoy! Woo! La! Woo! Grabe linaw! Hawak yun ha! Hawak, hawak. Hawak ha! May kusog kayong linog. Talagang grabe guys ang lakas ng lindol na yan guys na naranasan ng ating mga kababayan dyan sa or mga kapatid natin dyan sa Mindanao sa Davao Region. Kaya kailangan ay pagdasal natin ang ating mga kapatid dyan na sana ay maging ligtas sila. Dalawang beses guys nangyari ang lindol. Kaninang umaga yung 7 point plus na lakas niya, at saka umulit pa ngayong gabi, alas 7 ng gabi, umulit din ng 6.9 naman na magnitude ang nangyari doon. Doon pa din guys yung nangyari kanina ng umaga at saka ngayong gabi. Ganun pa rin ang pinangyarihan ng dalawang, hindi yun aftershock guys ha, kasi dalawang beses siya nangyari kanina ng umaga, 7.5 or 6 or 4 na lakas. At saka ngayong gabi 6.9 pa din. Doon pa din kaya nagdeklara uli ng PBOX ng pag-iingat sa mga mga nasa gilid ng dagat guys, nasa mga baybayin na baka magka-tsunami ulit. Kasi binawi na yung kaninang hapon guys eh. Binawi na yun ng PBOX na wala ang tsunami, hindi nangyari. At saka yung umulit na ngayong gabi na 6.9 uli, doon pa rin sa pinangyarihan kaninang araw or umaga, nagdeklara uli ang PBOX ng paghahanda yung mga nasa gilid ng mga baybayin. Doon din sa mga pinangyarihan yun ng lindol na yun kanina. 6.9 ulit guys na umulit uli siya. Isa din na napakalakas yan. Ganun din ang lakas niyong nangyari doon sa Cebu. Itong mga nakaraan linggo guys, 3 beses nangyari yung lindol.
sa Cebu, dito sa Luzon, at saka yung kanina sa Mindanao. O Luzon, Visayas, Mindanao. Talagang lindol itong mga nakaraang kahapon lang yata yung dito sa Luzon, at saka ngayon itong sa Mindanao, at saka yung nakarang linggo itong dito sa Cebu. Yun ang nangyaring lindol doon. Puro malalakas yan guys ha. Kasi ang Cebu maraming nadisgrasya doon eh. Tapos yung kanina naman dito sa may Davao region, isang napakalakas yun. Hindi pa natin maalam sa susunod na mga araw o bukas kung ano pang ibang mga nangyari sa ibang mga kababayan natin doon. Kanina lang yung mga pinakita, yung bawat mga video. Tsaka may mga nadisgrasya din guys, may mga nadaganan ng mga pader. Yun ang mga nangyari kanina doon sa napakalakas na lindol na yun sa Mindanao. Guys, sana maging ligtas ang ating mga kapatid dyan o mga kababayan dyan sa Mindanao o dyan sa Davao region sa mga nangyaring or mga nakaranas ng lindol kanina. Talagang makikita naman natin guys sa mga video na napakalakas. Meron din yung mga nasa yung nag-aayos ng mataas na building guys, talagang nandun sila sa tuktok kasi hindi pa tapos yung building eh. Nakakapit lang sila sa mga bakal, di ba? Walang iba kung sinong tinatawag nila, si Lord din. Yan. Wala kang ibang matatawag yan pagka andyan ka na sa pangyayaring ganyan. Diba? Lindol, bagyo. Wala ka talaga ibang tatawagin kung hindi ang ating Panginoon lang. Diba? Marinig natin guys sa mga video. Kanina, isa lang ang tinatawag nila, si Lord. Puro talagang doon lang tayo kakapit sa ating Panginoon pagka andyan na yung mga pangyayari. Ang lindol kasi guys, ano yan? Sikat lang yan. Hindi mo yan mapapaghandaan. Kasi pag pasok niyan, andun na kagad eh. Aalugin ka na eh. Ang maiisip mo na lang guys, kung paano ka maligtas. Doon ka na lang. Doon yun ang papasok agad sa isipan natin. Kasi mabuti kung malapit lang ang ating makakatakbo kagad tayo sa labas ng ating bahay. Paano kung nandun ka sa taas ng building guys? Diba, mataas ang iyong nasa 3 palapag ka, 2 palapag. Kung wala ka ng pagkakataon na makatakbo palabas, ang gagawin mo na lang kung hindi magtago sa ilalim ng misa or yung makukubiran natin na hindi tayo mabagsakan ng mga kisame, mga salamin. Yun ang isipin natin kagad guys na malalayo tayo sa mga babagsak sa atin. Halimbawa, may mga parador. Kailangan iwas tayo doon. Lagi natin isipin yung mga matutumba ng mga gamit. O iwasan natin yung nadumikit doon. Ayan. Kung may pagkakataon na makakalabas kayo, halimbawa, malapit lang yung pinto nyo. Merong space sa labas. Yan. Mas kailangan titingnan nyo rin guys kung tatakbo kayo palabas. Baka may mga salaming sa taas. Delikado din yan na mabagsak sa atin. O kailangan alam natin na ating paligid na walang makakatama sa atin or walang makakadisgrasya or makakabagsak sa atin kung lalabas na tayo ng ating mga bahay pag andyan na yung mga yung mga kagaya ng lindol. Yan. Di ba kagaya ng bagyo guys kasi napaghandaan natin napaparating lang, hindi pa tayong makalikas. Ang lindol kasi andyan na kagad. Sikan lang yan guys, 1, 2, 3 sikan. Andun na kagad ang kanyang lakas. Di ba? Napanood natin kanina talagang ang mga kababayan natin may nasa mga eskwelahan, nasa mga trabaho, kung saan ang ano natin guys. Mga kababayan siyempre naghahanap buhay, araw ng oras ng hanap buhay, kaya mabubulaga talaga ang ating mga kababayan sa ganong pangyayari. Di guys, nakita natin ng mga video na talagang ang ating mga kababayan
tatakbuhan para makaiwas sa disgrasya. Yan ang mga pangyayari natin kanina guys, itong mga video or mga kababayan natin na yung iba talagang kinukuha nila kasi andun na eh. Talagang maraming mga kababayan natin na nakaka-video doon sa mga pangyayari, mga bahay ng mga bumabagsak mga kisame. Talagang naglalaglagan yung mga ilaw, yung mga gamit. Yun. Ganun talagang ang pangyayari dito sa ating kanina dito sa parting Mindanao. Sa Davao Region guys. Ang lawag kasi ang Liti at saka Davao, napakalayong lugar na yun. Inabot pa sa Liti ang lakas nun. Diba? Buti nga hindi nangyari mga tsunami ganun. Kaya pasalamat din tayo na hindi nangyari yung mga ganong or napakalaking buti hindi nangyari yung napakalaking pinsala doon sa may mga gamit din or may mga bahay din ng mga bumagsak pero hindi ganun ka dami ang mga napinsala. Ayan, ganun talaga guys ang wala tayong ibang tatawagin kundi ang ating Panginoon. Ayan guys, oh, grabe ang lakas ng lindol na yan, oh. Ang mga kababayan natin talagang nagkukumahog sa kanilang kinalalagyan. Ganun ka, lakas yang 7.5 ba naman ang lakas or 7.4 depende sa lakas guys, kasi iba-ibang lugar yan, iba-iba ang lakas, pero ganun pa rin guys, yun, oh. Makikita mo naman talagang makikita yan guys pagkatapos na ng mga ilang araw. Yan, doon na makikita kung gaano ka laki ang pinsala dyan sa lindol na yan. Kanina hindi pa yun malalaman ng kabuuan pinsala, pero sa mga darating na araw kasi doon na yan may re-report ang mga pangyayari or mga ano ba yung mga bumagsak na mga bahay or mga establishmento na mga nasira. Doon na sa mga susunod na araw na yan or bukas malalaman ng ating sa mga balita guys. Yan ang talagang niyanig or binayo ang Davao or ang Mindanao nitong napakalakas na lindol. Yan. Kaya tayo guys, kung saan man kayo mga lugar na hindi pa nangyayari mga ganyan, talagang pag-iisipan natin yung mga bahay natin. Kasi mahilig tayong maglagay ng mga frame guys sa mga dingding natin. Importante ngayon pa lang na hindi pa nangyayari sa atin yan, talagang paghahandaan na natin yan. Yung mga frame, mahilig tayong maglalagay kasi magsasabit ng mga frame sa mga gilid-gilid ng bahay natin. Higaan yan. Kung may mga frame dyan ng mga nakasabit, tanggalin na natin yan guys, kasi kung dumating ang panahon na yon, ang oras na yon ng lindol, pwede yan makatama sa atin or bumagsak. Kaya ngayon pa lang na hindi pa nangyayari sa atin, ngayon pa lang na hindi pa nangyayari sa atin, aaralin na natin kung paano ang mailalagay natin ang ating mga kagamitan sa bahay. Yung mga parador, tali natin na hindi siya agad-agad na matutumba. Kahit anong mga kagamitan sa bahay natin, sa mga kwarto natin, kung anong mga pwedeng bumagsak sa ating habang natutulog tayo, yan, pwede natin yan handain or ligpitin. Kasi isa din yan ng mga andyan na yung lindol, biglang nangyari,
bagsakan kagad yan kung anong mga nandyan, mga nakasabit, mga matutumba. Yan ang mga posibleng makatama sa ating mga kagamitan natin. Yan guys ang mga nangyari kanina doon sa Mindanao, dyan sa napakalakas na lindol na yan. Yan. Kaya ingat tayo kahit saan tayo. Lagi tayong magdadasal at mag-iingat sa lahat ng oras. Diba?